Nasa mukha na nila ang ebidensya. Oh, yan talaga ang sagot ni Mayor Magalong, mga kababayan, dito kay depressed overacting secretary. Ay, mali. Kay Press PCO Undersecretary Claire Castro, mga kababayan. Iba pala ito, no? Ito pala si depressed overacting secretary, mga kababayan, na si Juliana Segovia. At abangan po natin ang kanilang serye, mga kababayan, directed by Daryl Yap. Additional kaso na naman ito kay Daryl Yap, mga kababayan. Ang pagdating ni depressed overacting secretary, played by walang iba kundi si Juliana Segovia, na parang pinagbiyak na bunga ni Madam Claire Rain Castro, mga kababayan. Papayag kaya si Claire Castro nito? Boom panis! Boom panis! Boom! O gayon pa man, mga kababayan, sinagot ni Mayor Magalong etong si Claire Castro, na hinanapan ni Claire Castro, mga kababayan, ng ebidensya. Etong si Magalong sa sinasabi daw niya corruption under the Marcos administration. Sabi ni Atty. Magalong, mga kababayan, ang ebidensya ay nasa mukha nyo na. Panoorin nyo po, ha? Ang ebidensya nandun na sa mukha nila. Ano? In your face. Manalamin ka na lang, Claire Castro. Depressed, overacting secretary. Ay, hindi pala si Claire Castro pala, mga kababayan, ang tinutukoy ni Magalong. Bigyan na lang po siya ng ebidensya doon. Mag-download lang sila ng mga videos ng mga congressman na wala nang sinabi kundi Andun na nga sa Korte Suprema, mga kababayan, lahat ng ebidensya. At ang isa sa nagbulgar rito, mga kababayan, is dating Pangulong Duterte, na ngayon, it cost him his liberty. Pinadukot ng mga kabangagan, mga kababayan, si dating Pangulong Digong para itapon sa ICC. At isa ito sa mga dahilan, ang pagsiwalat niya, mga kababayan, dito sa anomalya sa BICAM. kundi Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AX dahil kay Speaker, Ang kanyang mga syunga na mga kampo ni Tamba, mga kababayan, na rin ang nagsalita niyan, ha? Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Bakit dahil kay Speaker, hindi pa ba yan form of corruption? Ang problema nito, mga kababayan, etong mga mambabatas, hinahanapan ng butas, naging mambubutas, mga kababayan, ang kanilang tinatawag na korupsyon ni Magalong, dinadaan nila sa legal na paraan. Nililegalize nila ang korupsyon, mga kababayan, Pero the way nila ginawa ito, wala pong transparency, mga kababayan, at illegal po yan. mo naman si Miss Claire Castro, no? Kasi nga, there's no choice but to depend, of course, the administration. So, ang kinakuha ko lang naman dito is what is really happening. Actually, nasa kanila nga yung may mga ebidensya, Hindi na nga aamin yan. Kaso lang, mga kababayan, ang problema nito, no? Kasabwat nila ang media, mga kababayan. Kaya masasabi natin, mga kababayan, kung tinotolerate nyo ang mga kabulukan na kung tinotolerate nyo media, ang kabulukan na nagaganap sa bansang ito. Dahil sumali kayo sa mga kasinungalingan nila, baka kasali din kayo sa kurakutan. Mayroon bang parte? Tumatanggap ba kayo? Nakikinabang ba kayo, mga biased media? O takot kayo? Baka gipitin kayo? Kaya ang mali ay kinakain nyo na? Kung ganon, wala kayong silbi. Dapat din kayong panagutin. Unang-una, doon pa lang sa AKAP, hindi naman nakasali yan sa NEP. Oo Nagkaroon sa bicameral lang. Biglang nagkaakap, mga kababayan. Tapos ito naman si Grace po. Ayaw kunwari, mga kababayan, sa una. Tapos binigyan lang ng partes. Pumayag na. Meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na patungkol po sa... Bakit ka naghahanap ng ebidensya pa? Ando na nga yan sa Supreme Court, Nagmamaang-maangan ka pa rin, overacting secretary? Undersecretary? At sa enrolled bill, magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, Tumataas ang ilong lalo, mga kababayan, no? Grabe ka, liar tong si Claire Castro, mga kababayan. sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. Para i-twist mo na naman. Ito siya, mga kababayan, no? Tiwalang-tiwala sa kanyang sariling pinagsasabi. Ang daming sablay, mga kababayan. Ang daming sablay. Naghahanap na example na lang. Yung sinabi niyang dadalhin daw si Digong sa local court sa the Netherlands. Nasaan na yung sinabi mo, Ungas? Actually, baliktad na nga yun, mga kababayan. Nung hindi pa siya naging USEC, doon sa kanyang kulelat na vlog, mga kababayan, sinabi niya na dapat dumaan dito sa local court, hindi idiretso sa Netherlands. Naging USEC siya, mga kababayan. Ang sabi niya, ang local court doon sa Netherlands. At nangyari ba? Hindi. Sinungaling din, mga kababayan. Wala na. Hindi na dumaan sa Netherlands court. Diretso na sa ICC. At ito po ay ating paiimbestigahan. Talagang Imbestigahan.
Ito rin mga pulis, mga kababayan, parang nawawalan tayo ng tiwala dito dahil sumasakay mga kababayan, Philippine National Politics na nga ba ito? Bakit kayo nagpapagamit dito sa mga politicians? To serve and protect the country, not the politicians, ha? Kagaya na lang nung, di ba inalmahan sila ni Bongo, mga kababayan, ha? Wala daw umiyak na pulis. Kitang-kita sa camera, nagsisiiyakan nung inaresto si PRRD. Tapos, ngayon, ang pulis, mga kababayan, naglabas ng maling data. Ang nag-celebrate daw ng birthday ni PRRD as nandun sa, ano ba yun, 60,000? Basta less than 100,000, mga kababayan. 60,000 or 80,000 nandun lang. Nasa Davao pa lang, mga kababayan, 300,000 plus na. Not to mention yung mga karatig lugar at sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Tapos, ang mainstream media agad binalita, mga kababayan. Yan ang sinasabi natin, kakampi ba sila? Magkasabwat sila, mga kababayan. Grabe, sama-samang babangag buli na ba? Challenge to all of us dahil another is they want me to produce evidence. When in fact, ang ebidensya nandun na sa mukha nila. Oh, andun na sa mukha nyo. Mag-download lang sila ng mga videos ng mga congressman na wala Wala nang pag-asa yan, Magalong. Antayin na lang natin itong mabagal na Korte Suprema din. ang sinabi kundi kung wala si speaker, walang akap. Kung wala si speaker, walang ganito. Pasalamat tayo kay speaker. Puro ganun na lang lahat. Pasalamat. Akala mo, ang namimigay At ang ayuda ni Speaker, mga kababayan, umabot na sa Myanmar. Nagpapadala na daw siya ng ayuda doon sa Myanmar. Sabi. Siya talaga ang ibinalita, mga kababayan, balanda mukha ni Speaker. Dabalutot ng pera yung speaker. Bakit? Pera ba niya yan? Pera ng taong bayan yan. Alam mo, sanay naman sila magsalita kaya magsinungaling. Kaya sanay magsinungaling. isa lang ang sasabihin ko sa kanila, katotohanan lang po. Makinig kayo sa taong bayan. Matatapos din kayo. Yan na kayo sa ginagawa ninyo. Naghihirap na yung taong bayan. Well, alam mo naman, dapat natin intindihin din si Yusek Claire Castro dahil siya, Hindi namin dapat intindihin yan. Sinusuka namin yan. siyempre, kailangan niya depensahan din yung administrasyon. Kahit pa siguro kakain ng dumi yung kataas-taasan doon, mga kababayan, sasabihin ni Castro, okay lang yan, yan ang dapat gawin. Lahat, mga kababayan. Dahil sibak siya Nagre-reflect din yan, mga kababayan, kung ano kabulok yung mga amo mo, yan din kabulok ang mga tauhan mo. Pero gusto ko lang banggitin din sa kanya na, alam mo, ang ebidensya naman nandyan na sa inyo Oh, andyan na sa din inyo. sa social media ang ebidensya. Unang-una, yung akap na lang. If you remember, nung Huwag mo na lang pansinin yan, Magalong. Magsalita ka na lang. Isiwalat mo ang katotohanan at iyong mga nalalaman. Sa publiko, you don't have to answer to that Claire Castro. last year, biglang nagkaroon ng akap na walang guidelines. Pero ito'y na-distribute. At ang sino nakinabang dito? Mga congressman. Yan, mga kababayan. The most rotting institution in the Philippines, sabi nga ni PRRD. Na pinalabas pa nila na kakala mo sa kanila. At ang nakakalungkot nito, at nakapagtatak. Tapos sabi pa ng mga buhay, mga kababayan, nagbabayad din naman kami ng buwis. Oh, Diyos mio, Diyos mio. Natural, nagbabayad kayo ng buwis. Pero at the same time, kayo din ang nagwawaldas ng buwis, ng pera ng bayan, ng sambayan ng Pilipino. Pinapasahod kayo Ang kaibahan natin sa inyo, although nagbabayad din kayo ng buwis, kayo tumatanggap kayo ng buwis namin. Kami hindi. Kaya may karapatan talaga kaming i-call out kayo, mga buhaya kayo. As if naman, mga kababayan, nagbabayad na rin yung mga kanina buwis. Magkano ba buwis mo? O magkano binayad nyo, mga buhaya? What if pag-stop ang sambayan ng Pilipino magbayad ng buwis, kayo na lang ang magbabayad? Kaya ba yan patakbuhin ng bansa? At isa pa, kayo ang gumagastos. Kayo nga pinagkakatiwalaan The power of the purse. Dapat ganyan nyo, iwawaldas ang pera. Supposedly, mga kababayan, napupunta sa mga matitinong proyekto. Dito, ngayon, mga kababayan, yung Magalong na mismo napupunta sa mga bulsa ng mga buhaya. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Post your comments below.